Sinibak na sa pwestong dalawang tauhan ng PNP Special Action Force na nagsisilbing bodyguard sa isang Chinese national sa Alabang. Nabistong illegal nilang ginagawa matapos magsuntukan sa isang exclusive subdivision doon. Grabe naman. Chinese bodyguard. Alam nyo kung ano to? Sabis, SAF pa daw ito. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, miyembro ng PNP Special Action Force ang dalawa at sa Zamboanga pala nakadestino. Yan sabi kung sino talaga yung binibigyan na escort service nila, no? And we do not tolerate our people going outside their boundaries. They were assigned in Mindanao and nagpupulan po kami ba't nandito po and talagang hindi po dapat mangyayari yan. Alam mo, ito lang ha. Gusto lang natin palakpakan to si PNP Chief Marbil. Napakahigpit po talaga nito. Napakagaling ho nito. Maniwala ko kayo sa akin. Ako ho, ilang beses ko na akong sinasabi nito. Kasi itong dalawan to, bakit kasi magtataka kayo bakit na naman sinibak lang? Kasi siyempre, yun yung unang pwedeng gawin lang muna. Tapos, tsaka palang kakasuhan. Okay? Kasi hindi naman, ang pwedeng gawin lang ng PNP, sibakin, tanggalin sa serbisyo, tapos kakasuhan. Yung kakasuhan, hindi na po PNP ang magdidesisyon yan. Siyempre, korte na rin kung ano yung mga paglabag na ginawa nila. So, ang unang aksyon dyan ay yung pagtanggal sa kanila sa serbisyo, which is, alam mo, ay upload. Dahil, hindi ho, tandaan ninyo, ito ho'y big time. Kasi sabi nga nila, hindi ho pwedeng ito pumunta sa Maynila nang walang kakuntsaba ng mga opisyal. Kasi, tandaan mo, magre-report sa'yo yun eh. Isipin mo, layo-layo nung kung saan sila dapat nakadestino, pero bakit sila nandito? Sa Maynila? Ibig sabihin, inutusan sila ng boss. Doon sa isang balita nga, hati pa nga daw sila ng boss eh. Sabi doon sa isang balitang napanood ko ang binibigay daw nung Chinese is 40,000 kada ulo. Tapos kalhati daw doon sa napupunta, di umano daw doon sa pinuno nitong dalawa. Sabi nila yun napanood ko sa isang news. Although hindi pa yun proven, pero maganda yung ginawa ng ating PNP chief na sinibaku kagad. Kasi alam nyo, kahit to doon sa sa PSPG, napakahigpit ho nung ang direktor diyan, napakatikas ho nung direktor niya, si Director Simon. Napakagaling ho niya, napaka-stricto. Kasi meron talagang mga tiwali na mga pulis na minsan alam mo yon medyo nag-fly by night, ibig sabihin rumarakit, gumaganyan, may mga ganun eh. 'Di ba? Mga palubog, ang tawag doon yung rumarakit ng nagsisecurity sa iba. Pag nalaman ho kaagad yan ng PSPG, yung pinamumuno ni Director Simon, napakahigpit po nun. Hindi ho siya pumapayag sa ganun. Napaka-ano ho niya, napakagaling ho niya, ang alam ko nga, na-promote na pong tinaasan na ranggo niyan dahil nga sa napakagaling ho niyan. Talagang mahigpit po yan pagdating sa pagsisecure. Wala hong ano dyan, kasi naalala ko nung unang panahon, ito, totoo ho ito nung unang panahon, uso dyan yung yung nilalagyan yung, naalala ko, kwento sa akin to ng basta, nung panahon ng mga 1990s, 20 ganon, uso dyan yung nilalagyan yung chip nila. Hindi pa PSPG tawag dyan PSPO pa ang tawag dun Nilalagyan talaga para makakuha ka ng security. Ngayon, walang ganyan. Napakahigpit, napakagaling ho niyang Director Simon na yan. At ito pa, sinabayan mo pa ng PNP Chief. Ito si PNP Chief, napaka-stricto niyan. Grabe ho yan, napaka-ano ho niya mga yan. Napaka-gagaling ho niyan. At ito, dahil sa ginawa nitong dalawan to, sibak agad-agad. Na over the weekend to nahuli, nagsuntukan, tapos na booking, na nagtatrabaho pala para sa Chinese. Isipin mo, tinraining natin yan bilang SAP. Diba? Special Assistant Force. Hindi. Iba. SAP. Special Action Force. Yan. Diba? Tinraining ho natin yan. Ginastusan ng taong bayan. Diba? Tapos, magsisilbi sila sa mga Chinese. Hindi maganda. Nagka-enkwentro silang dalawa. Ewan ko kung magkaiba amo nito. Pasahod ng taong bayan ng pagsisilbihan mo ibang lahi.
Ay, sabi nga dito, Ayala Alabang nahuli. Oo nga big time yung amo. Hindi, isipin nyo to, kung big time yung amo, sigurado kung para makuha mo ito mula sa malayong lugar, papupuntahin mo sa Maynila para ilagay sa'yo, ibig sabihin matindi connection nun. And yet, wala yan kay PNP Chief. Yari yan kay PNP Chief. At yari din ho yan, dito sa mahigpit ho kasi ang PSPG, lalo na sa pamumuno ni Director Simon. Ako po, napakagaling ho niya. Kaya nga ho yan, umangat ng bilang isang general na ngayon Diba? Kaya nga, alam mo, PNP Chief, etong si Director Simon, pagpatuloy nyo lang yung ganyan yung klase. Kasi alam nyo, eto mga kababayan hindi ko sa inaano to mga pulis, pero marami kasing matinong pulis. Maniwala kay sa akin, marami dyan talagang dedicated sa trabaho nila. Hindi sila gumagawa ng kalokohan, kaya lang nadudungisan sila ng mga ganito. Kaya ako, galit na galit ako sa mga ganito, dahil kawawa naman yung mga matitinong pulis. Kawawa naman sila. Ilan lang naman yan Sa dami-dami ng pulis na nagpapakahirap para sa bayan natin, yung talagang matitinong mga pulis, ito ilan lang sila. Kaya dapat ibalik naman natin. Kaya nga ako natuwa. Ako promise natuwa ako nung si PNP Chief Marbil ang nailagay diyan sa PNP kasi talagang panahon pa lang ni Mocha, alam na namin yan na mahigpit yan. Kaya nga ang ganda ng ngayon ng patakbo. Marami ho talagang, kung malalaman nyo lang, ang daming nakakasuhan at maraming natatanggal sa posisyon dahil sa mga maloloko. At talaga. At ito kwento pa sa akin to kwento sa akin to. Kahit itong si NCRPO, although kasi may gumamit sa kanya ng masama ginamit lang naman siya. Kaya kita nyo, tumahimik na. Kasi sigurado ako napagalitan yun. Pero itong si NCRPO, isa din daw yan. Stricto din ho yan. Magaling daw yung NCRPO na yan, walang pinalalagpas. Totoo. Walang pinalalagpas na mga tiwaling pulis. Alam nyo, mahirap. Mahirap ang maging pulis. Mahirap po ang maging matuwid na pulis. Yun talaga mahirap. Kaya dapat saluduhan natin yung mga pulis na matitino at nagtatrabaho ng maayos. Kasi para ganahan sila. Oo, tinan mo, meron pa ng badatbay na magpupuri sa amin pag maayos ang aming trabaho. Oo, saludo kami sa mga pulis na maayos. At doon sa mga tarantado, maniwala kayo sa akin, pag nakita ko kayo, araw-arawin ko kayo dito.